What is up mga kababayan? Kuya Jerps here and welcome na naman sa aking vlog. Grabe, sobrang init ngayon. Mag-aalas 4 na and kagagaling lang natin sa Mazda. Nagpa-change oil tayo, no? Grabe, ang mahal din talaga mag-own ng sasakyan and lingid sa kalaman ng lahat. Binili ko tong sasakyan ko September ng 2024 and May na ngayon ng 2026. Kung titignan nyo naman, nasa 4,800 miles pa lang yung sasakyan natin. Sa almost 2 taon na ownership ng sasakyan na to, 2 beses ako nagpa-change oil. Ang based kasi sa recommendation ng manufacturer is every year or every at least 5,000 miles. So ang ginagawa ko every year na lang and very minimal lang kasi yung paggamit ko ng sasakyan. So classified siya as severe na paggamit. Kasi ganun pala yun, kapag hindi mo masyadong ginagamit yung sasakyan, no, parang nagkakaroon ng condensation dun sa something na sa engine. Basta yun yung nabasa ko online. So, kailangan every year mo siya palitan kung hindi mo siya masyadong nagagamit. So, for this video, gagawa tayo ng konting maintenance, no? Palitan muna natin tong cabin and engine filter. Ang singil sa akin ng Mazda para palitan tong cabin filter is $40. Pero mga basic lang yan, papakita ko sa inyo. Kita nyo naman yan, may down pa, no? So palitan na natin to kasi never ko pa tong pinalitan. Ang singil ng Mazda sa akin dito, $60. Pero ang ginawa ko, umorder lang ako ng original na filter, no? Online, original Mazda. And $12 lang. Kita nyo naman yan. Napaka-basic mga chong. Tapos sisingilin nila tayo ng $60, diba? So kaya mo na tong gawin. And tapos na tayo sa cabin filter. Sundan naman natin ang isunod. Isunod pala natin is yung engine filter. Ngayon, palitan na natin yung engine filter. Engine filter, tagasalo yan ng mga kung ano ng dumi para hindi pupunta dun sa engine. So for this one, in-order ko lang to. Ayan, tingnan nyo. Ayan, gamit ng Mazda. $13 lang bili ko dyan. And alam nyo kung magkano na naman sinisingil sa akin. Napakagaling taga Mazda. Hulaan nyo. $65. Grabe, wala na kaming pera. Kaya lahat ng pwedeng kami na lang gagawa. Kami na gagawa. Ako, kung kaya ko lang mag-change oil, ako na mag-change oil. Kaso very messy yun. So, ayan na natin yung mga experts doon. No? Baka may mangyari pa. Simulan natin yung hood. Ay, ang bigat. Isang kamay. Ayun. Ngayon, check muna natin din yung engine oil. Baka hindi pinalitan eh. Baka kinutkot lang, no? Tapos, tapos siningil tayo $100. Pero kailangan natin check, di ba? So ito, very basic lang to. Ayan. Nuha natin tong stick na to. And, kailangan itong oil is, siyempre, dapat puti kasi bago pa, no? And dapat ito nagmamatch yung oil doon sa bilog na nasa gitna. Parang ang dami nilagay nito. May makaka-apekto sa sasakyan. Parang ang dami, no? Kita nyo, lagpas-lagpasan. Ito siguro tumagos na to oil to. Anak ng tibak lang, sir. Ano nangyari? Pero okay naman na siguro yan. Wala naman siguro mangyayari sa sasakyan natin. Balik na natin. Mukhang okay naman. Di natin alam yan. Baka may pumasok na langaw. Pero anyway, palitan na natin tong engine filter. Nakita ko sa YouTube, may lock lang dito mga chong. Tignan nyo. Sabi sa YouTube, dito lang daw to eh. Ayun, meron pa isa. Ayun. Very basic mga chong. So kung hindi nyo alam yung sasakyan nyo, YouTube nyo na lang. Kaysa ma-charge pa kayo ng dealer ng $65, diba? Ayaw umangat, baka masira. YouTube, nangyari, bakit ayaw? Okay na, naangat na natin. May notch pala doon sa gilid kaya hindi natin maangat. Tanggalin na natin tong engine filter. Palitan na natin ng bago, no? Teka, bakit ganun? Parang bago pa naman. Naloko yata tayo. Tignan nyo naman, bagong-bago pa. Pwede ka pa mag-saing, no? Tignan nyo. Ito yung bago. Ito yung luma. Ito yung luma. Ito yung bago, naka-plastic pa. Pero kung titignan nyo, bago pa, pwede pa to eh. Naloko yata tayo sa guide. Ayan yung sinasabi ko. Huwag kayong basta-basta susunod sa mga guide na nakikita nyo sa internet. Joke lang. Pero sabi nga doon, every year daw palitan. Magtiwala na lang tayo, tsaka nabili na natin. Mura lang naman, $12. Pero okay na rin. Salpak na lang natin to. Nabili na natin eh.
Ang dumi. Magbayad na lang kay $65. Ayun lang, very basic, di ba? So, next change oil natin is after 6,000 miles or after 1 year ulit. So, 2027 na yon. And pero para sa mga gamit na gamit yung sasakyan, ang recommended yata ng manufacturer is around 6,000 miles or every 6 months or kung whichever comes first. Pero kung ang sasakyan mo turbo, no, kung may turbo, parang mas ano pa, mas maaga. Kaya very basic lang naman yung sasakyan natin, hindi naman natin kailangan ng turbo. Tapos, ayun lang. And magka-car wash sana ako ngayon. Kaso, tingnan nyo naman, napakadumi yung sasakyan natin. Kaso na itapon daw ng kuya ko yung ano, yung sabon natin. So, punta muna tayong Walmart, bili tayo. And tingnan natin kung anong pwede pagkagastusan. General advice lang mula kay Kuya Jerp sa mga bago pa dito sa States. Kung may balak kang mag-grocery at bumili ng itlog, at alam mo talaga sa sarili mo, itlog lang ang kailangan ko, huwag mo nang isama ang iyong girlfriend, asawa, or boyfriend. Ang mangyayari kasi niyan, yung itlog na plano mong bilhin na nagkakahalaga ng $5 1 dozen, magiging $500 yan. General advice lang mula kay Kuya Jerps. Okay mga Repa Pips, samahan nyo na ako mag-Walmart and gamitin natin kapangyarihan ng credit card. So next content ko, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng credit card. Oo, alam ko, alam nyo. Pero merong ipinagbabawal na technique na nalaman si Kuya Jerps kung paano gumamit ng credit card. Kaya yan ang abangan nyo sa next video ko. And ang bibilin lang natin ngayon is dumbbell. Kasi may nagpapabilin dumbbell. Tinapay. King Sawayan, yan ang favorite ng kuya ko. And yung shampoo pang sasakyan. So yun lang, 3 items. And tara macho, samahan nyo na ako. Don't understand why I'm feeling so bad now when I know where was my dear. I just down the truth and lied. Why am I the only one standing stranded on the same ground? Ayos, Walmart na tayo pero tignan natin kung anong pwede madam. Eh, sayang naman eh. Dito na tayo, di ba? Grabe, ang daming pwedeng mabili dito. Pero ito lang pinunta natin, nabili na natin. Maguire's Gold Class. Ito yung lagi kong binibili for a car wash. Kasi pang-astigin daw to. So, presyo nito dito mga $8 to $9. Pero online, parang nagkakaubusan na. Sa Amazon, tinignan ko kanina, $20, di ba? So, punta na lang tayo dito kaysa mapa extra $10 pa tayo. Yan yung lagi nyong titignan. Cross-reference. Minsan, mura sa online. Pero minsan, mas mura sa actual. Okay, libot-libot muna tayo. No? Ang daming pwedeng mabili dito. Kaya, kailangan mo talaga pigilin sa sarili mo. Wala na tayong pera. So, next natin, bibili na tayong tinapay. Pero parang maganda bumili ng sofa. Bili tayo na itong Knorr Spanish rice. Mura lang to mga chong, pero pag niluto, sobrang sarap tsaka sobrang bilis lang. Ang daming choices ng tinapay dito. Ano to? Brioche. Mahal. Di natin alam yung basa. Wag na yan. King's Hawaiian. Nakalak lang yung utak natin sa King's Hawaiian. Hanap muna tayo. Lagi kasi kami nagkakape ng kuya ko, kaya kumuha muna ako ng creamer. Tsaka ito may bago sila mga chong. Harry Potter. Yan, tingnan natin lasa. Harry Potter daw eh. Tingnan natin. Butter beer. Okay, nakita na rin natin tong King's Hawaiian. Sa ibang section pala siya nakalagay, hindi sa bakery. Doon siya sa bread section. So tara na, bilhin na tayo ng dumbbell and uwi na tayo. Kung bago kayo dito sa US, mamahalin nyo tong Ross kasi lahat dito puro mura. Tsaka na kayo pumunta sa mga Nordstrom, ganyan, pag medyo matagal na kayo dito.
Pero guys, nung bago talaga ako dito, tambay kami ng Ross. Ito pala may nakita tayong dumbbell. Oh. Pwede na to, pang girl. Ito na yung binili nating dumbbell. Mura lang naman. Actually, may gym naman na malapit sa amin. And konting lakad lang, mga 2 minutes lang, 3 minutes, nasa gym ka na. Pero kasi minsan pag tinatamad ka na talaga, no, gusto mo yung nasa CR ka lang, magtutoothbrush, magaganyan-ganyan. So, bili ka na rin ng dumbbell, mura lang naman. So ako, yung dumbbell ko, nandun lang sa CR. Kaya every time na mapapa-CR ka, medyo, alam mo yun, medyo mapapa-exercise ka kahit konti. Tsaka kahit nasa bahay ka, pwede kang magbanat-banat ng buto. So, ayun lang guys, mura lang dumbbell, oh. Actually, sa Walmart, mahal to eh. Kaya dito ako sa Ross pumunta. Sa Walmart, $10 ang isa. 3 pounds. Pero sa Ross, naka-sale lahat. Kaya, pag bago lang kayo or wala pa kayo masyadong budget, Ross ang puntahan nyo. Okay, bago tayo umuwi, magpagas muna tayo, no? Nung bago ako dito, 2.5 per gallon lang yata. $2.5 per gallon lang. Pero ngayon, parang 4 na. So, makikita nyo, nasa 1/3 yung gas natin. And tignan natin kung magkano magagastos. So, assuming, no? Ay, hindi assuming. Talagang ang everyday na drive ko lang is about 2 miles. Pero imagine niyo lang kung ang drive nyo 15, 20, 30 minutes. Imagine nyo kung magkano yung igagas nyo sa sasakyan nyo. Tapos yung binili nyo pa, Mercedes, BMW, Honda Pilot, pagkalaki-laki, no? Kawawa kayo sa gas. Kung ang sasakyan nyo napakalaki or luxury, syempre ang nilalaklak niyan mamahaling gas. Tapos malayo pa kayo nakatira sa apartment. Baka ang igas nyo pa lang every month, 200, 300 na, no? As usual, mahaba na naman ang pila. Dito sa Costco, pinakamagandang oras talaga magpagas is pag nag-open sila mga 7 or 8 a.m. kasi halos walang tao. Pero pagdating ng hapon na yan, puno na yan, parang ganito. So, mabuting ka mga 10, 15 minutes, mga ganun. Sayang din sa oras. Pero kasi syempre 7 a.m. di ka pagising, di ba? So hintayin lang natin. Itong sakyan naman natin hindi ganun kamahal, no? So imagine mo na lang kung sasakyan mo BMW or Mercedes-Benz. Syempre, ang nilalaklak niyan yung mamahaling gas, no? Pag ang sasakyan mo luxury tapos ginasan mo ng hindi okay, baka sumakit yung tiyan niyan. Parang mayaman. Pinakain mo na or pinainom mo ng palamig. So tignan natin kung magkano ang singil sa atin. $3.9 per gallon ngayon. Tapos na tayo magpagas and kung titignan nyo, sagad na yan, no? Inabot tayo ng $36.19. O basta kung hindi nyo makita, basta $36.19. Sa kapatid ko sa California, ang per gallon nila is $7. So imaginein mo na lang, regular gas lang yun, ha? So ayun nga, binilisan lang din natin mag-vlog kasi yung babae sa likod, ang sama ng tingin, akala mo naman. So ayun lang mga chong, uuwi na ako and pag-isipan nyo maigi kung ano bang sasakyan para sa inyo. Baka naman masyado nyo pinupush yung budget nyo tapos di nyo naman kailangan. Tapos medyo bago lang din, di ba? So ako, ang plano ko, chill-chill na sasakyan, CX-5, kikip ko to 10 to 15 years. And siguro kung saka 5 years, medyo nakaipon na tayo, pamimigay na lang natin to sa mga mahal natin sa buhay. And bibili tayo ng Lexus RX 350. Yan ang susunod kong sasakyan mga chong, yung hybrid. And ayun lang, kung nagustuhan nyo yung mga vlog ni Kuya Jerps, just like and subscribe para sa more vlogs pa and para kumita pa ako. See you mga chong.